Ito ang balita ngayon. Trending at viral ngayon sa social media. Ang di umano'y balitang matapos kumalat ang balita noon dahilan sa kanyang pamilya. Kaya nag-resign bilang Presidential Advisor and Creative Communication ang well-known director na walang iba kundi si Paul Soriano. Ngunit tila iba ang naging balita kung saan kumalat noon sa mundo ng social media na di umano'y nasa Kongreso ang dahilan kung bakit wala na sa kanyang posisyon ang nasabing direktor. Wala mang diretsahang pinangalanan ang ilang mga source kung bakit may ganitong balita na kumalat noon hanggang sa may tila naglabas ng pruweba na may nangyayaring iba sa Presidential Communication Office official Facebook page. Sa halip na gawa ng gobyerno or si Pangulong Bongbong Marcos ang ilabas ay bakit tila puro daw si Representative or House Speaker Martin Romualdez ang nakabalandra online. Ito'y ayon sa isang netizen kung saan isiniwalat nito ang dahilan ng biglaang pagre-resign ni Direk Paul Soriano bilang Presidential Advisor in Creative Communication na di umano'y pangongontrol ni House Speaker Martin Romualdez sa Presidential Communication Office. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, ay please huwag kalimutang i-like ang video at mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated pa kayo lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, tila hindi naniniwala ang marami sa ating mga kababayan online dahil sa pamilya kung bakit biglang nag-resign noon ang direktor na walang iba kundi si Paul Soriano bilang advisor ng Creative Communication ng Palasyo. At tila sinisisi ngayon ng taong bayan si House Speaker Martin Romualdez sa tila isa sa may kontrol ng Presidential Communication Office. Matapos mapansin at mapag-alaman ng marami sa ating mga kababayan na mukha di umano ni Speaker Martin Romualdez ang laman noon ng Presidential Communication Office Facebook page at tila hindi pa dito natatapos ang isyong pinupukol kay Speaker Martin Romualdez na tila pati ang nasabing resignation noon ni Direk Paul Soriano ay nabubunto na sa kanya dahil imposible daw kasi na bigla na lamang umalis sa kanyang posisyon sa palasyo si Direk Paul Soriano. Lalo pat ninang niya ang First Lady na walang iba kundi si Liza Araneta nang hihinayang din ang ilan sa mga supporters ni Direk Paul Soriano sa biglaang pag-alis nito noon sa posisyon sa palasyo. Lalo ito ang naging punot dulo at dahilan sa isa sa may tuturing na matagumpay na political ads sa kasaysayan ng presidential at vice presidential election. Narito ang binalita sa amin ng isang netizen at nagpadala ng kanyang video kung saan ay makikita mismo sa kanilang Presidential Communication Office Facebook page na puro si House Speaker Martin Romualdez ang ibinabalita sa Facebook imbis na ang achievement ng palasyo, partikular na si Pangulong Bongbong Marcos. May kakaiba itong Presidential Communications Office. Tingnan natin. Bakit halos lahat ng post ng PCO, Martin Romualdez yung pinaka-recent, halos lahat siya yung balita. Ayan no? Presidential Communications Office, pero yung laman halos si Tambaloslos. Siya na pala yung bagong presidente natin. Nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na maglabas ng kanilang hinaingat komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, grabe talaga tong si Tambaloslos. Ikaw pala ang dahilan kaya nag-resign si Direk Paul Soriano. Grabe ka talaga, daig mo pa ang presidente ng Pilipinas. Ang taas talaga ng pangarap mo. Atat na talaga maging Prime Minister tong si Tamba. Mahiya ka naman sa taong bayan. Dapat umalis ka na lang dyan sa Kongreso. Kawawa talaga ang taong bayan pag magtagal ka pa dyan. Ayan, nabulabog ka tuloy Tamba. Wala ka ng lusot ngayon sa pasabog ni Direk Paul. Hindi niya kinaya ang mga ginagawa mong kababalaghan dyan sa Kongreso kaya tuloy nag-resign siya agad. At hindi lang siya, marami pang nag-resign dahil sa'yo. Hindi na talaga namin maintindihan ang Kongreso ngayon. Ganid na sa kapangyarihan sa panahon ni FPRRD. Hindi naman ganyan.
Ayan na, lumabas na din ang katotohanan. Kaya naman pala nag-resign. Tambaloslos naman pala ang dahilan. Grabe talaga ang pangmumulitika. Ang aga pa, speaker. Mahiya ka naman. Ang gulo-gulo na ng mundo. Tapos dumagdag ka pa. Wala na talaga ang unity. Watak-watak na talaga. Kaya President Marcos, mag-ingat ka sa mga taong napalibot sa'yo. Ayaw mong matulad sa ama mo. Matagal pa ang 2028 election. What if biglang isulong ang Chacha? At mabilis ang isulong. Susunod ang switch to parliamentary system. E di panalo na si Romualdez as Prime Minister kasi kanila na yung 2/3 votes. Pag nagkataon, kailangan wag mo nang iboto sa referendumang parliamentary system habang malakas pa sinatamba sa Kongreso. Sa parliamentary system, empowered ang House of Representatives na magdesisyon sa lahat, pati budget at fiscal policies. Pag may power na sila, mas delikado ang kalagayan ng Pinas. Ngayon pa nga lang, parang mas malakas na ang Kongreso kaysa Presidente at VP. Baliktad na yata ang mundo sa Pinas. Unquote. Dito po muna tayo kay BP Sara. Ngayon po ay si BP Sara po ay nasa Malaysia. Umaattend po siya. Siya po yung pinuno ng mga lahat po ng mga DepEd Secretary ng Association of Southeast Asian Nations. Yung iba po ang tawag Ministry of Education, no? Siya po ang presidente. Kaya po nasa Malaysia siya ngayon para makipag-usap po sa katumbas po ng DepEd Secretary nila doon, no? At doon nga po tinanong po siya si BP Sara tungkol po dito sa relasyon nila ni PBBM. Okay naman sila ni PBBM. Trabaho lang, no? Yun po yung sagot niya na parang pareho sila nagtatrabaho, pareho sila masipag, pero pagdating po kay First Lady, syempre alam niyo naman mga reporter, gusto makasagap ng mga scoop. So tinanong po sila kung kumusta sila ni First Lady. Siyempre, kay BP Sara Duterte po no comment. Alam niyo na yung pag no comment, di ba? Sa isang magino, no? Kung wala ka magandang sasabihin, no comment na lang. Okay, pagdating naman po sa kanyang mga kay Tatay Digong at sa kanyang kapatid na nananawagan ng resignation, lalo na po kay Baste, hindi pa raw po sila nagkakausap lately. Wala rin siyang komento sa Mindanao secession movement na pinamumunuan ng kanyang ama. Actually, wala po movement pala, no? Correct ko lang po ang aking sarili. Ito po ay idea pa lang, no? Idea. At tama po yun, nagsasalita po yung against at for yung mga taga Mindanao. Kasi po purely ito sa Ping Mindanao, no? Kaya dapat sila lang po yan. Okay, parang ano po yan, parang yung sa Taiwan. Hindi po pwedeng, di ba? Siyempre, kanya-kanya pong gimmick. Kaya kanya-kanya po silang dapat po magpapasya dyan, yung mga taga Mindanao mismo. Okay. Napakasarap ng kape. Eto nga po, habang binabasa natin yung balita na yan, may lumabas na po ito sa Tangere. Actually, ito pong survey na to, survey po ito na Manila Bulletin, no? So, mahihinuha po natin sa lahat po ng presidential survey na talaga pong si BP Sara Duterte ang nangunguna, no? So, para mag-ano lang po tayo. Nasa na ba? Ito po. BP Sara at si Tulfo po ang nangunguna. Ito po yung kanilang mga percentage. Si BP Sara po ay 31.5. Si Rapi Tulfo naman po ay 30.8. Ang susunod na po, napakalayo na po ng kasunod nila. 12% si Robredo, 10% si Grace po, 6% naman si Dumagoso, at saka si Amy Marcos 3%, Manny Pacquiao 2%, 1% si Risa Ontiveros, 1% si Singson, at 0.3% si Martin Romualdez. 0.3% po, 0.3. Sarap. Lalo pong lumalayo, lalo pong bumababa ang rating nito ni Martin, lalo pong nagtatagal, no? So, isa lang po ang ibig sabihin yan. Yung estilo na, dalawang estilo ng iyong mga Martin, magtapatan na tayo. Yung mga vloggers mo, hindi effective. Yung ginagamit nila na
style ng mga dilawan. Hindi na umubra yan. Hindi umubra sa mga Marcos, hindi umubra sa mga Duterte. Inuulit lang nila yung pagkakamali. Ito pa ulit-ulit na tayo rito, no? Yung pagbira po sa mga Duterte, nako, wala pong ano yan, lalo na kung ganyan nyo lang bibirahin, 51 billion. No? Wala na nga kayo nabibira ngayon sa mga Duterte kundi 51 billion. Pati nga yung sa kawalan nyo na may ibibira, pati yung landslide, pati yung baha, natural calamities na ang binibira ninyo sa mga Duterte. Sa totoo lang po, ako, madalas po ako sa Baguio. Kada mag-uulan po ng mga ilang araw doon, tinitiyak ko may landslide. Ni isa po, wala nanisi sa Pangulo at sa dating Pangulo sa Baguio City. Huwag po kayo masyadong patawa. Okay, punta na po tayo rito sa nakakahiya, no? 3%. 3% na lang po hindi po 3%, 0.3. Dati 0.5 naging 0.8, ngayon 0.3. Bagsak na po. Kahit na ano pa pong pagmumuka ang ilagay po ninyo, no? Mr. Speaker, kahit na ano po pong pagmumuka sa lahat ng mga relief goods, ilagay po ninyo yung pagmumukha nyong napakalaki. Wala pong epekto yan kung ang lahat po ng tauhan ninyo ay wala nang gagawin kundi bumanat sa mga Duterte. Lalo nyo pong tinitrigger Lalo po yung mga reporter, lalo nyo pong pinag-iinit yung mga supporter po ni Pangulong Duterte, lalo nyo lang pong ni-unite, no? Pinagkakaisa nyo pa kami lalo. Katulad po yan ng ginawa ng matagal na panahon ng Dilawan at Kakamping. Okay, punta na po tayo rito. Alam nyo po, mainit na po yung tunggalian sa Kongreso, no, ng dalawang bahay ng Kongreso. Yan po yung Senado at ng House of Representatives. Grabe na po ang bangayan ng mga senador, no? Inaakusahan na ng mga senador na nambubulit ng mga congressman. Ang sabi naman ng mga congressman, minamaliit sila ng mga senador. Kasi katulad nga no sinabi raw ni Senator Villanueva na may pangmamaliit sa kanila dahil yun sa boto, no? Alam po ninyo, ito po privilege speech po si Senator Villanueva, no? At ginantihan niya po ng kontra-akusasyon. Ang sabi po ni Senator Villanueva, yung inaakusa raw sa kanya na mga kaso, no? Ay dinismiss na noong 2019 pa. Ako rin, hindi ko rin alam Alam ko may mga sinasabi mga viewers na mayroong kaso to si Villanueva, no? Ayon po kay Senator Villanueva, matagal na raw po pero bago natin yung privilege speech, no? Ito lang po ang masabi ko. Malinaw po yan. Ako po naniniwala. Hindi po nagbabago yung pananaw ko kasi konkreto po Dapat talaga magkaroon ng mga pagbabago, lalo na po economic, no? Halimbawa po yung sa 60-40. Meron na po sana alam niyo maganda yung kasunduan ng China, Vietnam at Pilipinas, yung tripartite, no? Etong tatlong bansa na to, sa lahat ng pinagtatalunan, ibig sabihin yung mga disputed, inaari ng China, inaari ng Vietnam at inaari ng Pilipinas. Nagkasundo po sila. Bakit hindi na lang tayo magsama-sama na tayo na lang ang tutuklas kung may kayamanan yan at paghahati-hatian natin tatlo? Di po ba maganda? Kaysa nag-aaway-away, no? Yan po yun. Meron na po yan. Yung Vietnam, Philippines, at China, nagkasundo na. Bibigyan ko lang kayo ng magandang halimbawa kung bakit nakakasagabal yan 1987 Constitution. Ngayon po, nung magsisimula na po silang magkalugad, ibig sabihin, ano man matutuklasan nila, total, hindi tayo makagalaw pare-pareho dahil pare-pareho nating inaangkin. So tayong tatlong claimant, yung pinakamalalakas na claimant dyan sa lugar na yan na tinatawag natin West Philippine Sea, tinatawag nilang kung ano-ano, iba-iba lang tawag. Magkasundo na tayo economically, wala nang may-ari, hati-hati na lang. Ang ganda po nun, di ba? Kaya lang, pagdating na po nung ipapatupad ng nila yan, may nagsampa po ng Supreme Court natin. Sa Supreme Court po natin, malinaw na 60-40 dapat ang hatian sa lahat ng mga makukuhang kayamanan sa Pilipinas. 60-40, ano po ibig sabihin nun? 60 sa Pilipinas, 40 lang sa Vietnam tsaka sa China. Papayag ba yung China at Vietnam? Kaya po, hindi na to. Buti nga, hindi yung China at Vietnam nagtuloy. Kung tiniloy nila, wala naman paano tayo papalag doon.
Yan po. Ngayon, ang problema ko naman, at sinasabi rin po ng mga karamihan na naiimbitahan ng Senado, no? Okay naman yung tchatcha, kaya lang yung timing nga, no? Wala akong tiwala rito sa mga nagtchatcha eh. Paano nyo natitiyak? Paano tayo nakakatiyak na pag sinimulan po nilang baguhin ng konstitusyon ay purely economic lang, no? Hindi nila gagalawin yung term limits, hindi nila gagalawin yung from presidential, gagawin nilang parliamentary na magiging pinuno na ay prime minister. Ayari tayo dyan. Kasi yun yung duda ko eh. Paano tayo natin pipigilan yan, mga mamamayan, kung nagkasundo sila na babaguhin na at nire-raise dun sa both houses na maging ano na lang tayo, maging parliamentary, pamumunuan ng prime minister. O yung walang kakayahang manalo bilang presidente dahil 0.3% lang, eh baka maging prime minister si Martin. Hindi po kami nag-aakusan yan. Yung kanyang pinsan na si Senator Amy Marcos. Yun lang naman po eh. Yun lang po nakakatakot. Kasi may mga interest po silang politikal. Wala naman po nagsasabi na purely economic lang yung gagawin nila. Dahil galing din sa mga congressman yan. Bakit yung mga senador daw 12 years? Bakit daw sila? Kitang? O dun pa lang. Okay, punta po tayo rito kay ang aga. Punta po tayo rito sa privilege speech. Ito po si congressman ko, siya po yung nag-akusa na may 51 billion na nakalaan, no? Ang maganda po yung wordings niya. Actually, hindi niya po inakusahan na ninakaw ni Pulong yun. Kaya lang, alam niyo naman, ini-implied lang, para nga naman hindi sabihin, bakit sinabi ko ba ninakaw ni Pulong? Ang sinabi niya lang, for the last 3 years, may 51 billion. No? May 51 billion na nakalaan sa distrito ni Pulong. At yan daw po ay kinumpirma ng DPWH. Ayan yung sinabi niya kay Pulong. Ito naman, sinabi niya rito kay Villanueva na may kaso siya. Ayun nga po, pinabubulaanan ni Villanueva. Kaya siya po yan eh. Tapos, binanata na ni Villanueva itong si congressman ko. Thank you very much kay Melda Sanggalan na nagbigay sa atin ng 10 Canadian dollars na pangkape. Okay. Co-stated in region, ito po kung bakit po sila nagalit, no? Sila po ay nagalit kay Villanueva dahil sa sinabi ni Villanueva na sino ka kay Dalipe. Natatandaan niyo yun? Yung nananawagan, inuutusan ni Dalipe o sinasabihan ni Congressman Dalipe yung mga senador na magsabi na kayo kung kayo ba ay pabor sa tchatcha o hindi para malaman daw ng tao. Sabi naman ng mga senador, sino ka? Si Villanueva po nagsabi nun, di ba? Ayun po ang ikinagalit daw, sabi nito Nico. Ngayon, kaya pinagbintangan niya na si Villanueva, ito nga po yung sagot ni Villanueva naman. Mr. President, 2019 pa po, dinismiss na po yung kasong ito na ipinaparatang sa atin. Yan, malamang si Ko ang nagpaparatang sa kanya kasi yun yung hindi binanggit dito. Ito po ang sinabi niya kay Ko. Kung maglalabas po kayo ng baho, dapat naman siguro maligo ka muna. Usong-uso to. Pinapaligo muna, no? Yung mga vlogger, bago kayo maglabas ng baho ni Pangulong Duterte, maligo muna kayo. Okay. So na-dismiss na pala ng 2019 pa yung kaso ni Villanueva. Eto naman po ang sinabi ni Villanueva bilang ganti rito kay Ko. Villanueva mentions SunWest Corporation which according to him is owned by Ko and one of the biggest government contractors in the country is involved in the infamous Parmali scandal. Grabe. Kasama pala to sa SunWest na to sa Parmali scandal. The Department of Education batch laptop deal and is facing tax cases before the BIR.
maraming ipapaliwanag si congressman ko, no? Ito po, bilang ganti ni Senator Villanueva, inakusahan niya itong si congressman ko na siya ang may-ari ng ano na nga yun? SunWest Corporation na pag-aari daw ni Ko. Ha? Involved sa Parmali, sa laptop deal ng DepEd, at saka may tax cases before the BIR. Okay. At ang masakit pa nito, ayon kay Villanueva, siya na nga yung may mga kaso tungkol sa pera. Masaklap po sa kabila ng track record na ito, si Mr. Saldico. Inappoint po siya ng Kamara de Representantes bilang tagapagbantay ng kaban ng bayan. Antindi. At inihalin tulad pa kay Dracula. Parang si Dracula daw na pinagbantay ng blood bank. Inakusahan mo Dracula. May Dracula na nun ah. Sino na nga yun? Si Dugu-Dugugang. Antindi. Para ka raw Dracula, no? Congressman ko. Nako, umiinit na po itong labanan talaga ng mga congressman at ng mga senador, no? Ano kaya isasagot dito ng House of Representatives? He also refuted Co's claim that is belittling the House. Ayan, no? At siya po ay nagwakas. Nagwakas sa kanya speech by calling the end to end. Wakasan na ang fake na People's Initiative. Grabe, magagalit na naman yan yung mga congressman. Ha? Wag na wag mong sasabing peke ang People's Initiative dahil wala silang kinalaman dyan. Pero magagalit sila. Wala silang kinalaman pero magagalit sila pag sinabi mong peke. Okay. Kung ayaw niya pong maniwala sa akin, sabi pa ni Congressman, ni Senator Villanueva, ikukot na lang daw niya si Speaker Martin, don't throw stones if you live in a glass house. Bakit wag nawawala ba ako? Sa mga kababayan po natin na nanonood ngayon, kapag nangyari po ang gusto nila, ito po yung no? Pag nangyari daw yung gusto nilang pagbabago sa konstitusyon, mababaliwala ang inyong Senado at mas magiging madali pang magpalit ng konstitusyon kaysa magpalit ng kalye, pangalan ng kalye sa Pilipinas. Grabe. Tinawag na fake ang People's Initiative. Ang tanong, magagalit ba ang mga congressman gayong wala silang kinalaman sa People's Initiative? Bakit naman sila magagalit kung wala silang kinalaman, di ba? Okay. Na sila daw po, si Cobb daw po ang party list congressman who had been hiding shady schemes. Tindi pala ng akusasyon dito. Pinersecute po tayo, pinaratangan, pero tapos na po ang laban noon pa, na-dismiss na po ang ibinasurang lahat ang gawa-gawang reklamo sa atin. Yan po ang mga pahayag nito ni Senator Joel Villanueva laban dito kay Representative Saldico. Siyempre, abangan po natin yung mga congressman sa kanilang pagbabalik bukas. Okay, sa iba pa pong balita, no? Medyo matitindi rin po itong mga ibang balita. Ngayon pong araw na to, eto po, kalat na kalat po ngayon. Tinanggal na po, no? President Marcos names Maria Lourdes Doria Velarde as acting member of the Board of Trustees of Pag-ibig Fund. Velarde replaces Myla Roque, wife of former presidential spokesman Harry Roque, who is now legal counsel of former President Rodrigo Duterte. Okay. So tinanggal na po bilang Board of Trustee Pag-ibig Fund ang asawa ni Harry Roque dahil alam niyo na, no? Sa pagiging malapit kay President. Siyempre ganun po talaga pag presidential appointee ka at wala nang tiwala, ganun po lahat ng appointee, no? Pag wala na ng trust sa'yo, pwede kang tanggalin anytime. Kaya po ganyan, no? Siyempre, ang di lang nila pwedeng tanggalin anytime si Vice President Sara Duterte kasi hindi lang presidential appointee yan. Yan po ay inihalal
ng mamamayang Pilipino at mas marami pa po ang naghalal sa kanya na mamamayang Pilipino, no? At bago po tayo magtapos, medyo babarahin lang po natin to ng konti, itong mga to. Akala mo ba binabagsak namin si BP Sara? Tanga ka. Siya mismo nagpapabagsak sa sarili niya. Bulag ka ba o talagang Duterte as kisser ka lang? Ayan po ang sabi sa akin na itong isang ang paniniw, may sarili mundo rin pala. Kaya dilawan na dilawan po itong mga supporter ni Pangulong Marcos. May sarili rin kayo mundo. Ganyan na ganyan yung mga dilawan. Ang ibig nyo sabihin, ang tawag nyo kay Sara Duterte ay bumabagsak. Pinapabagsak niya yung sarili niya. Ano ba ibig nyo sabihin ng bagsak? Pagka ba number 1 ka? Pag ba number 1 sa inyo, bagsak ang ibig sabihin nun? Si congressman ko po ang inakusahan na Dracula. Tanong ko sa inyong mga BBM supporters, pagka ba number 1 ka sa most trusted at number 1 ka rin sa best performing, number 1 ka rin sa presidential survey, pagka ba consistent ka number 1, bagsak ang tawag nyo? Si Sara Duterte daw nagpapabagsak sa kanyang sarili, hindi daw sila. Kahit naman gustuhin nyo ibagsak si Sara Duterte, hindi, wala naman kayong kakayahan. Ang gawin nyo na lang, kaysa pabagsakin nyo si Sara Duterte, ilapit nyo na lang yung si Martin sa survey. Napakalayo 31 point something. Yung isa point. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaingat komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.